hayaan mong mahanap. Ito ang inyong mensaherong gutom at hinding-hindi ko malilimutan ng isang pangyayari noong bata pa ako. Parang kahapon lamang. Tinininin, tinininin. First year high school lang ako noon at pumunta kami mga estudyante sa Quirino Grandstand, also known as Luneta Park, para sa alay lakad. Alam mo yon, yung lalakad kayo sa paligid ng Quirino Grandstand tapos may ibibigay na donasyon ng mga tao. Marami sa nagbibigay nandoon, pero yung iba, wala. Nag-iipon kami ng pondo para sa charity. Pero kami, bilang estudyante, wala naman kami maibigay, maliban sa presensya. Pamparami ng tao. Tuwang-tuwa kami mga bagets dahil may program at may celebrity pa. Sino? Ang rapper na si Denmark. Kilala mo siya? Kumanta ng Silo Ningni. Basta, kasabayan ni na Francis M., Andrew E., Michael V. Nakapagpa-autograph pa ako, kaya tuwang-tuwa ako nung pauwi na ako. Kanya-kanyang commute, pero ayos lang dahil inisip ko hindi ako maliligaw kasi guide ko yung dinadaanan ng LRT. Mali pala ako. Maling mali. Dahil yung jeep na nasakyan ko, palayo pala sa halip na pauwi. At nang mawala sa paningin ko ang LRT, kinabahan na ako. Pumara ako, at pagpara ko, ang unang nakita kong sign, Quinta Market. Nasa Quiapo na pala ako. At first time kong makarating doon. But wait, there's more. Kulang na ang pamasahe ko. Mahirap lang kasi kami noong mga panahong yon. Kahit ngayon naman, anong ginawa ko? Puyat dahil maaga kami sa Luneta, wala pang kain, pagod na sa kakalakad at init buong umaga, naglakad ako pauwi. Binagtas ko yung dinadaanan ng mga jeep na pabalik. Humigit kumulang 7 kilometro. Maliit na bagay. Nakarating ako sa bahay ng alas 4 ng hapon. Grabe na ang pag-aalala ng pamilya ko, lalo ng nanay ko. Wala pa kasing cellphone nun. Hindi ko alam kung paano ako magre-react nun. Gutom, uhaw, pagod, sakit ng paa, sakit ng ulo, and sakit-sakit. Pero nung ipaghain na ako ng nanay ko at pagkatapos kong makaligo, ayos na ulit. Bago gumabi, nasa labas na ulit ako kasi may event sa parokya. Bakit ko naikwento? Wala lang. Minsan, may mga pagkakataon na nawawala ka. Maaaring hindi literal. May mga pagkakataong pakiramdam mo, naliligaw ka ng landas, nagkakamali, lumalayo sa Diyos. Maaaring pakiramdam mo, hindi ito ang direksyon na gusto ko para sa buhay ko. At hindi siguro ka nagkakamali kung sabihin kong lahat naman tayo nararanasan yan. Pero ang magandang balita, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede kang magsimula ng panibago. Hanapin ang daan na nais mong tahakin. Pero dapat mo ring tandaan na kapag naliligaw ka, o kahit hindi mo pa nahalatang naliligaw ka na, may naghahanap na sa'yo. Oo, maaaring ang pamilya mo, o mga kaibigan mo, o ang jowa mo, ay wala ka nga pala nun. At nais nilang mapabuti ka. Pero alam mo, ang naghahanap talaga sa'yo at nagmamahal sa'yo ng higit sa lahat, kahit makalimutan ka ng mga tao sa paligid mo, parang tupang naligaw na kapag nakabalik sa pastol, grabing ligaya nilang pareho. Ang Diyos. Ang tanong, bakit ganon? Bakit ganon kaimportante ang isang nawawalang tupa? Simple lang ang sagot. Kasi mahalaga. Oo, mahalaga ka. Kung minsan, pakiramdam natin tayong nawawalang tupa. Pero hinahanap niya tayo lagi. Tinatawag ng puso niya ang pangalan natin. Hindi siya galit, hindi siya susuko, at pag nahanap niya tayo, walang sermon,
walang parusa, celebration agad. Sabi pa ni Jesus, mas nagagalak ang langit sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na hindi kailangang magsisi. Isipin mo yun. Ang langit mismo may party para sa'yo. Tugs, 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 tugs. Hindi kailangan maging perpekto ang lahat para tanggapin ka niya. Kung pakiramdam mo, nawawala ka na, malayo ka na, o hindi ka nakarapat-dapat, pakinggan mo to. Hayaan mong mahanap ka niya at kailangan mo lang sumama. Gandang umaga at manatili kang gutom.